Baril lang, kagulo rin, sportic sa akin eh. BCJ eh. I-sportic ako eh. Baril lang talaga eh. Kung ano naman doon sa kulungan, kung may gulo, ikaw kung gusto mo, sa'yo naman yan. Hindi ka naman paranin ng chairman nyo eh. Kung nagdadali eh. Sasabihin naman sa'yo, ikaw kung paano na buhay mo, makisali ka. Talagang ano sa buhay mo rin sa kulungan. Kung anong gusto mo, mayroon kang pangkat, mayroon kang wala. Meron kasi rin walang walang tatak. Ano mangyayari pag wala kang tatak? Kwerna ka. Kumbaga, pag napaaway ka, walang tutulong sa'yo. As in, kahit... O walang magtatanggol sa'yo kasi wala kang tatak. Katgulpin ka dyan, kwerna ka lang, wala kang bilang eh. Walang tutulong sa'yo. Ganun sa kulungan eh. Pag wala kang tatak, kawawa ka. Pwede ka utusan. Biglaan kasi, minsan may gulo. Kasi sa sobrang dami ng tao, iba-ibang pangkat yan eh. Minsan kakasaksakan, tatakbuhan. Di mo alam sa katatakbuhan, laki kasi. Sa isang araw, di mo kaya libutin yan, di ko nalibot yan sa isang araw. Sobrang laki. Ang laki naman tulupa. Iba't ibang laban ng tao mula sa buhay, karanasan, karera at industriya. Dito, mas malalim, mas totoo at walang halong palamuti ang usapan. Tara, tuklasin natin ang nasa ilalim ng bawat kwento. Ito ang Under the Surface. Ako pala si Michael Kabuhay, natira sa Pipabinyo, Caloocan City. 46 taong gulang. Ako ay isang tambay, minsan may trabaho, minsan wala. Ako ay nakulong na ng 10 taon sa Muntinlupa. Ikwento ko rito yung buhay ko sa kulungan sa loob ng 10 taon. Buhay sa kulungan ay mahirap sa una. Kasi sa una ay wala ka pang alam, wala ka pang diskarte, di ba alam paligoy-ligoy, nangakapa ka pa. Lamang talagang matagal na sa kulungan. Pero pag tumagal ka na, patututunan mo rin. Sa buhay sa kulungan, huwag kang asa sa dalaw mo. Kasi yung dalaw, kumukupas yan. Hindi ka tulad ng rancho sa kulungan. Nandiyan lagi yan. Iiwan ka ng asawa mo, hindi ka nadadalawin. Hindi ka tulad ng rancho sa pagkain. Hindi na walang pagkain sa kulungan. Laging libre rancho dyan eh, sa kulungan. Ano yung pagkain nyo dun sa kulungan, araw-araw? Pagkain naman dun, pinakulo ang sayote, pakso na tamban, di nililinis, ganun. So ano to, araw-araw, simula umaga, tanghali, gabi, pare-pareha? Hindi, iba-iba siya, sir eh. Sa umaga, minsan lugaw. Kaya bukas, tampurado naman, ganun. Pero hindi naman masama yung lasa. Siyempre, ikaw na lang din mag-aano sa pagkain eh. Gusto mong masarap eh, bumili ka naman kalamansi, sili. Kung may pera ka. Pasarapin mo na lang. O, paano pag wala kang dalag, wala kang pera. Kaya gagawa ka ng pamamaraan mo. Kaya, didiskarte ka. Siyempre, duty ka. Wala naman akong pera. Kasi pag may pera ka, lamang ka ron eh, sa kulungan eh. Mas magandang walang pera kasi Bakit mo nadadalas mo na itong hirap eh. Kasi pag may pera ka, mag-BBIP ka, hindi mo madadalas yung hirap. Paano pag naubusan ng magulang mo ng pera? Pagsisimula ka sa zero, hindi ka tulad namin, manunungkulan na kami. Panunungkulan kung ikaw magpapatupad ng mga magagandang gawain. Mga kagawad, kabo. Kasi ron, may bawat tao, may mga panunungkulan. Matanong ko lang sa'yo, Kuya Michael, ano yung kaso mo noon? Bakit ka nakulong? Ay, kaso pa ng drugs. Drugs? Oo, kaso drugs. Pinagbigtangan lang ako. Eh ngayon, binalas. Kaya umabot sa maximum. Bago ka makulong, ano yung buhay mo noon? Bakit ka napasok sa ganitong gawain? Tambay-tambay sa barkada. Yan, kung ano meron, sabay-sabay din ako. Pagkamalian din. Kung nakinig lang ako sa magulang ko, sana di nangyari sa akin ganito eh. Tama rin minsan talaga mga magulang. Malaking pagkaiba. Sa maximum, di ka makakita ng sasakyan eh. Makikita mo, puro padala lang eh. Sa akong aeroplano eh, di ka makakita ng jeep, tricycle. Lumaya nga ako, stoppage na, may oras na eh. Bago dati wala pa. Wala pang time yun. Diba, wala pang bilang dati yun. Kulay-kulay lang.
Red saka blue. Oo. Red, green lang. Sa tanda ko na talaga, MCU lang eh. Mm. Yun lang, Anong year ka nakakulong, kuya? nakulong ako 2009 2009. sa Caloocan Jail. Mm. Tapos, nabiyaya ako 2013. Lumaya ako ng 2018. 2008. Kaya 10 taon lahat. Ano yung mga nakikita mong pagbabago noon nung nakakulong ka? Nung panahon na nakulong ka, ano yung nakikita mong pagbabago sa labas? Sa iba kasi sa jail eh, sa maximum eh. Sa jail kasi wala kang matututunan talaga dyan eh. Kung lamang na dyan, may pera eh. Pag wala kang pera, hindi ka papansinin dyan eh. Ay, bakit mo nasabi? Siyempre, wala ka ng bilang eh. Di mo na magkakaroon sa'yo, ba't papansinin kita? Hindi ka tulad sa maximum. May pag-ano talagang mga kasama mo. May sakit ka, bibigyan ang gamot. Hindi ka tulad sa Caloocan Jail. Wala. Pag wala ka. So nakikita mo parang meron Malaki talaga pagbabago. parang pagbabago. Malaki, magkaiba. Pasap talaga makulong sa maximum kaysa sa Caloocan. Anong nasa Caloocan ka, ano yung mga matitindi mong karanasan doon? Doon, hindi ka makakain ng pagkain. Yeah. Hindi ka tulad sa maximum, bibigyan ka, inabutan ka. Pero huwag kang gagawa ng kamalian. Ano yung mga ano doon? Doon, walang puro gawin sa Caloocan eh. Hindi ka gagabayan sa jail eh. Walang ano? Hindi ka gagabayan, ganito, bahala ka sa buhay mo, gano'n ka lang. Gano'n lang, kanya-kanya lang. Yeah. Hindi ka tulad doon, may rosaryo, may oras. Yeah. May paglilinis. So doon, May maayos, may maligo. Hindi ka maligo, bawal dun. Kailan maliligo ka? Bawal, bubusa ka ng tubig dun. Sa maximum. Oo. Bubusa ka, bawal mo marumi ron. O pag naglinis nga ng brigada, pati may nililinis. Kada isang linggo, tulong lahat, dami. Gumagawa ng assignment noon na Ang nagdadala, chairman. Yun, chairman. so ibig sabihin, systematic yung kulungan ng maximum. Oo, malinis talaga. Yung plaza nga ron, pinupunasan talaga. Pag libasa, umulan, pinatayo, pinupunasan po talaga. Eh yung mga rambulan doon sa kulungan na sinasabi nila, ano yung mga Ayun, mga gulo? mga taong ano yan eh. Taong ano na sa buhay yun eh. Gulo-gulo. Inabutan ko rin yung mga barilan doon. Totoo naman di talaga, totoo. Ganda patayan doon. Maraming mga baril. Baril lang, kagulo rin, sporting sa kanin eh. BCJ eh. I-sporting ako eh. Baril lang talaga eh. Kung ano naman doon sa kulungan, kung may gulo, ikaw kung gusto mo, nasa iyo naman yan. Hindi ka naman paranin ng chairman nyo eh. Kung nagdadala eh. Sasabihin naman sa'yo, ikaw kung paano na buhay mo, sali ka. Kung may pamilya ka, ba't kasali ka dyan? Sara na ba ulo mo? Imilagay tayo sa'yo. Ikaw lang sa'yo yan. Di ba? So maraming matitino na rin pala. O yun. Hindi ka para nang dadala na, uy, kukusan mo, dahil mo tulungan. Hindi gano'n, hindi pwedeng gano'n. Wala, bahala ka sa buhay mo. So para ka lang din nasa labas, Oo, kung sumali ka. nakakulong kayo parang gano'n. Pero mas maganda ang labas. Doon talaga, pag malo ng gulo ron, mga buryong, mga walang dalaw. Yan. Mga ano sa pag-iisip, sa pamilya. Maraming namamatay rin doon. Paano? Sa mga pag-iisip, sa diskarte rin. Paano yun? Nababaliw sila gano'n? Siyempre, may mga nababalitaan nila asawa nila, nasa kumpare na nila. Pero ang buhay doon pag gano'n. Kailangan doon, yung buhay mo ron, isipin mo sarili mo. Kasi pag di mo isipin sarili mo, ikawawa ka. Ikaw lang naman tutulong sa sarili mo eh. Wala lang iba eh. Huwag mo isipin sila, kasi sila nasa laya. Ikaw nasa loob, sila sa laya, anong mangyari? May magagawa sila. Ikaw ba pag may nangyari sa'yo sa loob, may magagawa ka ba? Wala. O, di ba? Kaya tutulungan mo sarili mo. Yun yung tinanda ko ron. So paano yung dapat mong gawin doon sa loob? Paano yung... Pulutin mo mga tama. Yeah? Anong dapat gawin? Pulutin mo kung ano makakatulong sa'yo. Kung mapapahamak sa'yo, huwag mo gagawin. Wala lang katutulong sa'yo, ipapahamak pa ang gagawin mo. Di ba? Paano na yun? Pag napahamak ka pa, wala lang katutulong sa'yo. Kaya kung dalaw doon, huwag ka nga sa dalaw mo. Kasi doon, puro taon yung binibilang ng tao. 10 taon, 20 taon. Hindi na mo habang buhay, dalaw yan. Nabanggit mo kanina, Kuya Michael, kasali ka sa grupong Sputnik. Anong masasabi mo doon sa grupo na Sputnik na yan? Sa mga kakosa ko, may mababait din. Meron yung ano, may bundol, may bibigay lang payo sa akin. Okay naman din. Iba kasi ano ng tao eh. Paano ka napasok doon?
Kasi mga chewing ko Sputnik eh. Mga chewing ko Sputnik yung mga yun eh. Kaya Sputnik din ako. Talagang ano sa buhay mo rin sa kulungan. Kung anong gusto mo, mayroon kang pangkat, mayroon kang wala. Meron kasi rin walang tatak. Anong mangyayari pag wala kang tatak? Kwerna ka. Kumbaga, pag napaaway ka, walang tutulong sa'yo. As in, kahit... O walang magtatanggol sa'yo kasi wala kang tatak. Katgulpin ka dyan, kwerna ka lang, wala kang bilang eh. Walang tutulong sa'yo. Galing sa kulungan eh. Pag wala kang tatak, kawawa ka. Pwede ka utusan. Hindi ka tulad ng may tatak ka, hindi ka pwede utusan. Kasi utusan mo ako, kumando ka. Utusan mo, kakusan mo, wag yan kakusa ko. Mag-aaway tayo. Yeah. Kung wala kang tatak, utusan ka lang. Sa, totoo ba yung sinasabi nila na kahit nakakulong ka, pwede ka pa rin gumamit sa loob? Lahat mo kasi nila sa loob talaga. Sa loob. Meron talaga sa loob. Meron. Paano nakakapasok yun sa tingin mo kay Mike? Ang isipin lang talaga nila sino ba magpapasok na preso? Kasi loob mo ang preso. O, di ba? Wala naman iba talaga magpapasok na labas-pasok sa ano. Di ba? Yun lang, isipin lang nila di ba? Kumbaga sila pa rin. O, di ba? Siyempre pwede ba preso lumabas, kumuha, kasi pasok? Posible na yun, di ba? Kaya alak, sigarilyo, droga. Biro mo nga, mga baril nga, nakapasok eh. Di ba? Yung pa kayo, mga ganun lang, bagay, lilit yun. Well, posible basta may pera ka. Ikaw ang masusunod. Ikaw ang lahat ng sarap makukuha mo, magagawa mo. Basta may pera ka. Ano yung mga kasama mo doon? Mga kabady-body mo? Ano yung mga influensya sa'yo nun? Kakosa ko rin. Talagang... Mabait ba sila? Meron din, parang ganito rin sa laya. May bundol, may nangunguto, may magaling mambola. Sinasabay-sabay ko lang din, hanggang makapulos. Pinulit ko mga aral na tama, mga mali. Iniwasan ko. Kasi talagang mali eh. Inisip ko rin yun. Mapapama lang din ako eh. Yeah? Wala lang iba tutulong sa akin. Yeah. Pero ito kasi pag wala kang dalaw, kailangan umayos ka. Kasi pag babartolina ka. Pero sa Bartolina, walang butas, isa lang bintana. Paano yun? Doon kayo dumudun? Doon sila dudumi. Oo. So, sobrang baho na. Sobrang baho, doon lang. Pero sa kulungan, may hirap naman ako, babartolina ka pa. Nakakulong ka lang, nakabartolina ka pa. Pangit naman yan. Hindi kasi sa Muntinlupa, biglaan kasi, minsan may gulo. Kasi sa sobrang dami ng tao, iba-ibang pangkat yan eh. Minsan kakasaksakan, tatakbuhan. Di mo alam sa katatakbuhan, laki kasi. Sa isang araw, di mo kaya libutin yan, di ko nalibot yan sa isang araw. Sobrang laki. Ang laki naman tulupa. Katulad ngayon, may mga gate na yun. May mga martial. Ang hirap, di makakita. Kaya ako doon gumag-aalar kung nandun ako. Kasi nakikita ko, may namamatay sa ibang brigada, may namamatay. Di mo alam kung sino ang kampi mo o hindi. Kalaban sa dami ng pangkat, di ba? May Bombay, may Incheck, may Tawid Dagat, may Batman. Ilang pangkat yan. So, paano umaabot paano umaabot yung moment na nagkakaroon ng hidwaan yung dalawang grupo? Saan yan? Sa mga, katulad ng mga sumbong-sumbong. Sumbong-sumbong, ganyan. Sa mga runner. Tapos makakarating sa ganito sila, abangan ka raw, ganyan. Ito naman mga uto, dadagdagan naman. Kahit wala naman sinabi. Hanggang ganyan, magkagulo-gulo na. Mula sa malit na walang-wala, mag-aaway, hanggang lumaki na. Makikailan mo ng mga meron. Yun na, magkagulo na. Yeah. Yun natin nilibang sa kulungan eh, magkagulo. May ito pag nagkagulo, padlock lahat. Walang lumalabas? Walang bawal. Padlock lahat, di parehas. Pag may pera ka, makakalabas ka. Siyempre, may pera ka, dumapalbasin, bibigyan kita. Talagang dumalabas kung walang-wala ron. So, anong libangan ng mga nakakulong nung panahon na nakakulong ka? Kasi ako, may naging libangan ako ron eh. Nakulong ako eh. Yun yung pinulot ko ron eh. Yung maging basketball player sa simbahan. May diploma, nakalimutan ako dalhin eh. Sabi, nakita ko sa'yo. Papasa ko sa'yo kay Enzo.
basketball sa simbahan. Kasi doon, kailangan doon sa maximum, meron kang directive. Bawat isang preso, merong ginagawa. May gawain, may libangan. Hindi pwede wala pag wala kang libangan doon. Mababiyahe ka, tawid dagat ka. Iwaig, dadaling ka ron. Bakit ka dadalhin doon? Wala, ano ka ba ron? Siga ka ba ron? Ano, artista? Ganun. Kat may pera, may ginagawa ron. Nag-aaral. Sa simbahan, may gawain sa simbahan. Sport. Kailangan doon, may gawain ka sa maximum. Pag wala, biyahe ka, di pwedeng wala. Kahit mayor meron. Commander meron. May mga gawain yan. Pag iglesia ka, kasi pag wala, sisilipin ka na. Matatapon ka ng iwaig. Sabihin wala kang ginagawa. Hindi pwede lang gano'n. Kailangan, dati uso yun, gano'n. Kahit tulog. Mabawal. Ngayon bawal na. Kasi ayaw na nilang mga tao na tamad. Kumilos ka, kailangan may gawin ka. Hindi pwede yung ganyan lang. Magagalit. Ibig sabihin nun, ang gising mo nun, sabay-sabay lahat ng tao na nakakulong gising. Iba-iba kasing O kahit anong oras ka gumising, pwede. Ay, hindi pwede. Hindi pwede. May binibila kasi ron eh. Sa isang araw, alas 6, alas 10, alas 12, alas 3, alas 6, mga 6. Anim. Oo, mga 6. Bigbilang lahat ng tao yun. Bigbilang yun, hindi pwedeng magkulang yun. Mas importante pag inventaryo. Kailangan talaga kompleto tao ron. Kasi sa oras Paano kayo binibili? Kasi, sa bilangan, 5, 10, 15. Ganun bilang doon. Kuyari, kulang. O nasa si over si dito, nasa may livelihood. Ito si naglalaro ng basketball. Kasulat naman sa may papel yun eh. Bibigyan ng kontrolero. Ngayon, pag inventaryo naman, kailangan lahat kayo na doon. Tatawagin yung pangalan nyo, isa-isa. Kuyari, nasa 300 kayo. Kailangan lahat kayo, nandun talaga lahat. Kahit isa, hindi pwede mawala. Kasi nandun yung record sa overseer eh. Kailangan yung nandun kayo. Kaya ang bilangan yung overtaryo, alas 3, alas 2. Inventaryo na yun. Madaling araw. Pag bilang-bilang lang, kahit wala ka, katandong ka, naglalaro, okay lang naman. Naka-over ka na eh. Nakalista ka naman dun eh. Hindi ka na para hanapin pa na, sige, dali nyo rito, hindi pwedeng gano'n, hindi. Sa inventaryo lang, kailangan kompleto talaga. Saka doon, kailangan doon, masipag ka. Huwag sunod ka lang, huwag kang sumagot. Oo, marunong ko. Katawa, nagbayon ako ron eh. Sa may bawol. Naglinis-linis ako ron. Kamusta yung buhay niyo nung naglilinis? Masaya rin sa una na talaga. Sa una ka na mahirapan. Pero pag nakasundo mo na sila, may gamit sa ilang pagkain. Yeah. Hindi ka to sa jail, wala. Wala mag-aabot. Wala ka naman nakakaaway doon, kay Michael? Meron din. May mabibisit, may nambibisit, gano'n. Pag nagkaroon kayo ng trouble na gano'n, anong nangyayari sa inyo? May Pag kuyari, may dalaw ka, may dalang mga ulam, pagdamot mo, dumata ka cross, bibigyan kita. Wala, sakto na sa akin ito, pare. Ha? Yung mga gano'n. Siyempre, di mo rin maiwasan ng masarga sa isang tao. Ha? Sa dami ng tao, kalokohan lahat yung, pabigay ko lahat to. Kasi doon, kailangan doon, pagka ulam mo ron, bagoong. Tumatagal doon eh. Gano'n mga ulam doon, bagoong, pag dinalaw ka, bagoong, adobo. Mga ulam na tumatagal. Kasi pag matagalan. Oo, mga pag-isang ligo, paksiw. Yun, mga ulam doon. Yun, masasarap na yun. Pira lang kasi kayo kumain ng preso ron eh. Dilaga ron, pinakuluan lang eh. Pinakuluan sa bechin lang, wala na. Saka doon, kung ulam doon na rancho, nilirito kayo namin. Paano nga ibig sabihin? Kuyari, tamban. Paksiw na yun, dadalhin. Puro ano pa yun, may mabitubo ka. Iugasan namin yun, linisin. Papaksiluhin namin ulit, kami suka. Paano may lutuan kayo? Sa gato lang, gatong. Gatong lang, sa karton. Bawal kasi yung kahoy-kahoy eh. So pwede magsunog doon? Oo, karton lang. Kasi pinagbawal yung kahoy, ginawang palaksak. Oo, ginagawa yung palaksak. Sa mga plastic, gano'n lang. Pero maraming gumagawa nun. Sa mga wala. Ay, kakasali naman, kuyari, 7 kayo. Grupo-grupo. Grupo-grupo kayo.
Kuyari, papakso kayo, 7 kayo, o tigda 2 piso kayo, pabili suka, regalo, ganun. Hati-hati kayo. So yung mga rancho nyo, yung mga nagluluto niya nasa loob din? O galing sa labas yung pagkain? Hindi, doon sa loob. Sa loob. May kitchen doon eh, may malaking kitchen doon eh. Dili-deliver yun bawat butas. May sasakyan doon eh. Sasakyan ng L300. Yung nag-deliver ng mga pagkain eh. Yung biyabaksak na yun, kanin, ulam. Kung gagawin mo ron, Araw. o araw, amasal, ganyan. Gagawin mo ron, talagang talagang laban mo ron. Pag nagano ka, kasi di mo talaga kaya eh. Minsan yung kanin malata. Iagis mo nga tigas eh. Matigas siya, talagang masasanay ka rin. Oo, masasanay ka rin. Kaya marami doon mga bago na hindi kumakain ng gano'n. Puro padala-padala, nangangayayat. Kasi hindi nila kaya eh. Mahirap talaga eh. Pero may pagkain talaga. Daming kain doon. So may mga tumataba din ba na preso doon? Meron. May yung sa pagkain, sa kanin. Meron gano'n. Minamalas na nga eh. Sobrang lasa kumain eh. Marami kasi nasasayang na kanin doon. Yung iba, di kinakain. Nagsasayang, may mga meron. Mga meron doon, di naman kumakain mga pinapamigay yung mga rancho nila. Pag mga baboy doon, puro taba lang, wala naman laman. Tigas pa. Kaya mo, ilang dead na yun. Double dead yata yun. Tigas talaga, hindi ka palimbutin. Eh yung mga krimen na nasaksihan mo, may mga nakita ka ba na krimen doon nung panahon na nakakulong ka? Oo, may abot ako rin eh. 2013. Ano talaga, barilan, binubuhat mga patay eh. Paano nangyari yun? Gabi na yun eh, gabi. Oo. Gabi na, rambul, padlakan eh. Kataw, paano kakabaril, tamaan pa to, no? Tulog ka na nun? Hindi, gising pa ako nun. Siyempre, pa sa bintana, kakabarilan eh. Talagang preso, talaga may baril. Sa dami ng preso, sa dami ng butas ng bintana mo, kalokoy walang tamahan, dami nyo. Tapos paano nangyari nun? Siguro, mga namatay niya, mga sa labas, mga birador yan. Mga birador, yung mga nagkamatayan dyan. Mga bantay sa gate nyo, yun. Mga palaban, mga Sa buryong. tingin niyo, bakit nangyayari yun? Inggitan lang naman yan. Inggitan, tablahan. Sa grupo-grupo ba yan? Tablahan, kuyari, meron kaming droga rito, kayo wala, kukuha sa amin. Hindi pwede, wala, tatablahin gano'n. Di ba? Siyempre, sa amin nga, pag meron kami, bibigyan namin kayo, di ba? Gano'n. So, pag nagkaroon kami, tayo pupunta rin, hindi na tayo gagang umabot sa salita na di maganda. Kagulo na. Nabanggit mo, Kuya Michael, kanina, maraming preso ang may baril. Tinatnan ko pa yun, ha? Pinakita nga sa TV yun, daming baril na nakuha sa Muntinlupa. Hindi ba nai-inspect ng mga warden yun na bakit may baril doon? Kaya nga, tulad sa sinabi ko na, isipin nila kung may droga ron, bakit nakakapasok? Di ba? Droga nga nakakapasok eh. Sila ba malakas magpasok na? Siyempre, mayroon. Kaya ba papasokin namin yan? Di ba? Ang pera namin, yung babayad namin sa pagpapasok niyan. Kaya ba namin papasok yan? Hindi na isipin nila, di ba? Hindi na para, isabihin mo sa amin, sino pasok niya. Alam naman nila kasagutan dyan eh. Di ba? Magpapasok na talaga yung mga yan, yung ganyang bagay. Kung meron. Di ba? So, kalakaran na to noon pa? Ayo. Basta meron ka, magagawa mo nga lahat. At anong gusto mo, mapupunta sa'yo. Yung mga unang pasok ka dito, Kuya Michael, ano yung pakiramdam mo nung nakakatulog ka ba sa gabi o lagi kang balisa? O pag umabot ba dito na talagang na-depress ka, nalungkot ka? Hindi. Kasi napunta ako dyan, kinuha ko ng chewing ko eh. May chewing ako ron eh. Kaya yun ang gumabay sa akin. Kahit pa paano, wala kasi takot ako dyan eh. Ngayon, kinuha ko ng chewing ko. Siyempre, nawala na rin. Ito chewing ko eh, nanunungkulan pa. Nawala na rin ako. Yeah. Kasi may umahalali sa akin. Hindi na para pabayaan ako yun. Chewing ko yun eh. Yeah. Ginabayan niya ako. Sabihan niya, ganito. Minsan nag-away pa kami. Yeah. Hindi ko sinunod yung gusto niya. Sinunod ko yung gusto ko. Mali pala. Yeah. Kaya umabot sa hindi maganda.
talo-talo kami. Para rin pala sa akin yun, yung mga sinasabi niya. Tama naman din. Na iwasan ko ganun. Wag na doon, wag na dyan. Wag na magdroga sa ganitong lugar. Tumigil kasi rin din ako ron. Ako, hindi, para ako, salamat din ako sa kanya eh. Kung wala siya, di niya magagabayan eh. Anong gabi ang ginagawa niya sa'yo nun? Kasi siya, di siya nagbibisyo ron eh. Wala siya eh. Siya pa nga nagpapadala sa asawa niya eh. May mga delata. Nag-iipo kasi siya eh. Mga delata. Kaya may mga ratsong mga delata, sardinas. Yan, mga ham. Yung mga ratsong minsan eh. Itlog, laki may. Iniipon niya yun. Ngayon, pag dumalo sa asawa niya kada buwan, laki ng bag yun. Papabigay sa asawa niya, tapos bigyan niya pera. Madiskarte rin. So parang alam yung diskarte. Sa alam niya kung anong mga huwag gawin. Kasi wala ka alam ang pera ron eh. Sa loob ng kulungan, sir, eh, may aprito kung sa pamilya may nangyayari sa labas. Pero masakit eh, kasi wala akong magawa eh. Puro isip ko lang eh. Kaya, bisa't anak mo, namatayan kayo, wala akong magawa eh. Yun yung masakit sa tao, sa loob ng kulungan. Yung hindi ka Yun yung masakit talaga. Oo. Lagi biniisip, lagi di ka makakain, malanggana. Sa iba, personal na naramdaman mo yan, naranasan mo yan. Sa pamangkin ko lang. Siyempre ano rin ako, naiyak ako ron. Wala akong nagawa eh, na-dengue. Di ba? Walang excuse doon Yeah. para lumabas ka. Hindi pwede. Pang may pera lang yun eh. Pang may pera. May pera nga, namamatay pa rin ka mag-anak nila, ikaw pa kayong wala. Yung masakit sa tao, lalo pag may anak ka, may disgrasya. Sa isip, ikaw talaga tutulong sa sarili mo. Ginawa ko nito eh, simbala lang ako eh. Lagi ako sa simbahan eh, pigdadasal ko lang eh. Yun lang talaga makakatulong sa'yo eh. Sa mga ganung bagay eh. Wala naman ibang makakatulong sa'yo eh. Hindi ka naman matulungan ang mga kasama mo. Gagabayan ka lang nila. Yeah. Kaya yung iba ron, nabuburyong. Naghahamok, mananaksak, gano'n. Hindi na alam gagawin. Parang Ano na yung utak? gusto niya tapusin yung buhay niya. Parang wala na siyang pag-asa. Wala akong magawa. Hindi gusto niya matulungan, gano'n. Talagang mahirap makulong. Kaya sa buhay ng kulungan, mahirap. Para hindi ka pumasok niya, huwag ka na gumawa ng masama. Yeah. Kasi pag doon pinasok yan, hindi mangyayari sa'yo yan. Talaga pag luminya ka dyan, aabutin mo yan. Yeah. Doon mo na malaman na mangyayari. Yeah, pag nadyan ka na. Doon ka lang magigising talaga sa katotohanan. Ang hirap pala. May masaya, maraming malungkot. Siyempre sa pag-iisip. Yeah. Lalo pag may sakit na anak mo, walang pabiling gamot, malalaman mo pa. Yun masakit dun eh. Hirap, lalo maliit pa anak mo. Talagang mapapaluwa ka. Wala kang magawa. Wala, mahirapan ko eh. Kung nakulong nga ako, anak ko maliit pa eh. Kasabihin sila ng tsuhin ko eh, mga nangyayari dyan. Huwag nyo na sabihin sa akin, sa anak mo, huwag mo na sabihin. Kasi nag-iisip lang eh. Bawal pa gawin yan. Kasi marami rito nun ganun. Papakamatay, nananaksak, napapahawa, gano'n. Hirap dun. Hindi na alam gagawin. Titiisin mo. Hirap. Kaya, mga problema, hindi naman sila sabi sa ng iba. Kasi baka ano raw gawin ko. Kaya, parang gusto ko na rin mamatay, gano'n. Hirap ang buhay doon. Kaya yung iba, marami na mamatay doon. Kaya ginawa ko doon, naglaro lang ng basketball doon. Ginawa ko libangan. Nilibang mo yung sarili. Naging player ako ng Sputnik doon eh. Kasi ron, pag naging player ka ron, maaga ka matutulog. Maayos pagkain mo. Maayos pagkain mo ron eh. Sana sa maayos ka, huwag ka magbibisyo. Bawal ang bisyo ron. Kasi sigarilyo ron, mahal, 150. Isang stick. Biro mo, sa mo kukunin yun. So may tindahan dito sa loob ng kulungan, ano? Meron? Meron rin sir, meron. Mga sari-sari store? Meron din mga sari-sari store, bilhan ng mga bigas, sabon, meron rin doon. Pero mga bilhan ng mga bisyo, sa mga preso na rin yan. Sa mga preso. Mga sari-sari store niyan, mga titinda niyan, mga preso rin. Sa mga empleyado yung tindahan. Sa mga empleyado yan. Kuya, pwede ba tayo magbalik dun sa panahon na bago ka makulong? Paano ka nahuli ng mga pulis? Anong ginawa mo noon? Nagiinom kami niyan eh. Oo. Ngayon may kapitbahay kaming polis na galit sa pamilya namin. Oo.
Siyempre, ako na pag-initan. Eh, wala chewing ko eh. Kaya natuloy ako. Ganyan pag ano yan. Kaya, tulaya ako, pinabaya ako. Hindi ko na rin ano eh. Kasi masama loob po sa kanya. Bakit ka daw na hinuli? Dahil nga sa chewing ko. Sa, hindi sa drugs. Sa drugs din yan. Sa drugs din. Oo. Tungkol din sa drugs. Siyempre, pakit talaga nila chewing ko. Yung inuutin sila. Ako yun ano. Hindi ka naman naglaban. Ay, hindi ako. Kasi wala naman akong alam eh. Diba? Kaya nga na-acquitted ako eh. Nanalo. Wala akong kaso eh. Nanalo ako sa Supreme Court eh. Yun lang, matagal lang. Sabi nga nila, sana nilaban mo kasi magkakapera dyan. Hindi na ba't nilaban mo pa? Bubuhayin pa akong alaala. Tama na, tapos na. Hindi ka na nga pinabayaan ng Panginoon eh. Pinalaya ka eh. Kaya nga pinalaya para mag-upisa ka eh. Hindi para pag anong pang, di ba? Tapos na eh. Hindi na dapat pag-usapan pa ng gano'n. Nung panahon na yun, ilang taon yung kaso mo? Inabot na 10 taon yun. 10 taon. So, tinapos mo yung 10 taon? Nalo sa Supreme Court. Na lumabas sa Supreme Court na walang ka ano sa sapat na kasong gano'n ibigay sa akin na kung ebidensya wala namang sapat. Konti lang. Pag ako kilas ko ng gano'n. Gano'n. So, anong pakiramdam mo muna nung alam mong lalaya ka? Ay, hindi sa paglaya mo ron, magugulat ka na lang. Hindi naman sasabihin sa'yo eh. May darating na papel, may kulay-kulay yan eh, calling eh. Pag kulay pink, laya ka na. Kasi minsan dumating dyan eh. Pag apelado ka, puro puti eh. Puti, blue. Yan. Pag nag-pink, yan, laya ka na. Ano yung naabot sa inyo, personal yun? O, galing sa may opisina yun. Sa overseer, sa pinaka-opisina. Galing sa korte yun. Sa Supreme Court. Doon galing yun. Darating ko ulit. Puro puti lang. Hindi ko may inaasahan dinalaya ako. Alam ko, So, nung natanggap mo yung pink na yung kulay pink na yun, ano yung reaction? sabi, tulog ako yun eh. Tanghali yun eh. Patas ko kumain, gana ako eh. Tinago ko ng tuwing ko. Doon niliwala. Hindi ko ka pinapasin eh. Totoo lang pala, tinawag ko ng mga bantay bayan. Kasi doon may mga bantay bayan doon, mga bantay sa pinto. Pag may mga dumating na papel, sila nagabot sa mga tao. Sila tumatawag. Doon sa kulungan, pag lumabas ka, kailangan magpaalam ka. Kasi mahirap doon. Pag hindi ka nagpaalam, papagalitan ka, tatakalan ka. Mahirap doon kasi magkakagulo nga. Saan nila hanapin? Papagalitan doon. Baka bantay pinto pag may nangyari sa'yo. Kaya doon, bawat labas-pasok mo, paalam ka. Huwag kakalimutan. Kasi para malaman saan ka pupunta. Sisimba ka, maglalaro ka, doon ka sa kabilang building. Para doon ka nila pupunta, pag nagkagulo. Sama, may doon, bago ka pumasok doon, may mga nakalagay naman doon, mga 18 salita. Ang paalala, mga anong dapat gawin. Oo. Mga bawal. Yan. Ano yung mga naalala mong bawal doon gawin? Pinakalo rin sa mga dalaw. Pag oras ng dalaw, bigyan galang ang dalaw. Bawal masagi. Bawal Sabihin ng bawal masagi. Madikatan ba? Kuyari, dadalo ng dalaw. Huwag mo na sasalubungin. Buwild ka na lang. Pabayaan mo sila dumaan. Iwas na lang. Oo, ikaw lang yung siwas. Kung pag sinalubong mo yan at masagi yung damit niyan, masagi mo, yari ka na. Iba na ibig sabihin? Kaya nga may patakaran doon eh. May Magna Carta tinatawag. May Magna Carta ron. May mga nakalagay doon sa 18 yun, 18. Bawal masagi yung dalaw, galagin yung dalaw. Huwag agaw o asawa, bawal. Yan, mamamatay ka dyan. May nangyayari bang ganun? So, siyempre, meron nangyayari rin. Kasi yun naman mga ganung bagay na nangyayari. Inaalam talaga ng taas. Paano nangyayari yun? Bago agaw asawa? Kunyari, kumpare kita, asawa ko, siyempre, kumpare kita, papakilala kita. Tiwala ko sa'yo ngayon. Sa loob? Text mo nga asawa ko, gano'n sabihin mo, dala na akong ganitong ulam sa linggo. Siyempre, mapapasok sa'yo yung number. Ikaw naman, may pagnanasa ka. Pare ako yan, text ko na. Ngayon, sabi ng asawa mo, pag ganda mo, paano ka nakuha nyo? Siyempre, bula-bulahin mo. Yeah. May kapatid ka ba ba? Game to, yeah. Hanggang viral makakita ng babae kasi ron eh. Yung prosesa ron, bakla. Oo, bawal yung awayin bakla ron. Sa dulo ng bakla ron, pag may asawang lalaki, bawal mo tignan yung bakla ron.
Totoo. Oo. Ano nangyayari pag ganun? Kasi yung pinaka-prinsesa namin yung pinaka-babae namin dun So, hindi naman siya Kasi- nagsasamantalahan ng mga tao. Hindi pag may asawang bakla, hindi na ba ano ng ibang tao yun ha? O ikaw naman to, hindi pwede. Respeto. Asawa mo na yun, parang babae na yun. Bawal mo tignan, bawal mo bastusin. Ganun doon, bakla ron, malakas yun. Kaya bawal mong maling bakla ron, ginagalang namin yun. Basta bakla ka ha. Pag bakla ka lang, yari ka. Magpanggap lang. Paparip ka sa mga tao ron. Oo, kaya iba ron. Kaya ang bakla ron. Maganda pong makulong kang bakla ka, wala kang gagawin. Oo. Oo. Basta bakla ka. O basta bakla ka, pero bakla ka, hindi pwede. Parang iba pala ang trato kapag bakla. Naku, oray na ang bakla ron. Kaya pag tignan mo ang bakla, kasi magaganda mga bakla ron May magaganda rin May mga suso, may... Siyempre, lalaki, di ba? May baklang lalandi-landian, bawal dun. Kasi kinakasal yung bakla ron, kinakasal Kinakasal sa balila, tinatakalan. Pag ganun talaga dun. Ano pa yung mga bawal na gawin dun sa loob? Mga ad kung naalala mo. Siyempre, mga bisyo. Nakasulat lang naman niya, pero pag may pera ka, pwede na Pwede na, di ba? Bawal lang niya sa walang pera. Pero pag may pera ka, pwede ka nga magsugal. Pwede kang magbisyo. Pwede ka talong gawin mo, pwede. Kawawa ka, pamilya mo. Ang cellphone pa bawal sa loob? Meron naman din yan, hindi mawawala dyan yan. Meron mga cellphone yung mga tao. Oo, hindi mo. Ibig sabihin, updated din sila sa Oo, sa sir. Lahat ng bagay, mas maganda pa nga sa loob Ako, pwede. So, paano yun? Legal, basta hindi nakikita ng Siyempre. hintay. Huwag lang makita lang yung empleyado. So, pag nakita, confiscate. Siyempre, kabastos sa kanila rin. Parang ano lang din, di ba? Konting respeto. Parang malaya lang din. Parang, siyempre, may polis, may drugs kang hawak. Ba't di ka magpuputol? Hinuli ka niyan. Bigyan mo respeto at kapitbahay natin yan. Di ba? Sabi ka natin galaw para alam naman din yan Di ba? May tinatago tayo Di ba? Ano pa yung mga bawal Oo, yeah. sa loob? Pero may alak din doon. Paggawa ng alak. Totoo. Oo. Kasi gumagawa akong alak doon Kasi akong ano din Paano? Ano magtawagan sir? Tiki. Ano, yes lang yun sa kasbukal. Isang linggo yun, biliburo yun. Kung yes, lumulobo yun, di ba? Sa tinapay. So, isang linggo lang, luluto sa pressure cooker yun. Ang pawis ng tiki, pag kumulo ng kumulo, ang pawis lang kinukuha niyan Ang pawis lang niya, tulo na sa 1.5 yun. Sa isang container, isa't kalahati ka lang, na 1.5. Sobrang tapang. Magkano 1.5? 1.8. Ganun kamahal yun. Bibenta yun. Yun yung alak talaga ron. So, patak-patak lang yun. Oo, patak lang yun. Pawis lang nga yun. Oo. Pawis lang yun. Dalawa lang sa tubig. Pero cooker. Anong lasa nun? Patapa pa sa gin. Para Alcohol talaga. Alcohol. O Alcohol. parang tuba ang ano niya. Matapang pa sa tuba. Talaga. Matapang pa. Anong tawag doon sa alak na yun? Tiki. Tiki siya. Tiki. Oo, alam mo na mga galing doon yan. Ano ibig sabihin ng tiki? Yung niluluto yun Yun mismo yung tawag. Oo, yun. Yun yung tawag doon Tiki. Yun na rin, narinig ko na rin doon Tiki. Pero masarap yun. Talagang kapul ka ron. Sabog ka ron pag nakainom ka. Malakas din. Lasing ka talaga ron. Di mo alam gagawin mo. Inaaway mga chairman nyo Kaya bukasan tawag yung chairman. Papaluin mo pa. So, ang tama nito parang alak din. Parang matindi pa sa alak. Di mo alam ginagawa mo. Malakas talaga. Malakas. Kaya kagulo minsan doon, talaga. Paglasing na. Talagang maoy Parang lasing. Kahit kasama niya, inaaway niya Lalo ibang tao pa. Di ba? Pag nakalabas. Dahil ng tao Lalo na rin pag Pasko bagong taon. Bakit ka mo? Talaga, maganda ron pag Pasko bagong taon. Ang daming handa talaga. Mga dalaw, may pauwi pa. Biro mo yun. So, ibig sabihin, anong ginagawa niya pag ganun pala? Pasko bagong taon? Pasko bagong taon. Oo. Masaya. Masaya. Pasko bagong taon. Ano yung mga program, may mga program ba sila doon sa loob o activity na pwede niyong gawin? Hindi, sa brigada, butas-butas, may palaro, gano'n. May palaro. Masaya kasi dahil tao may ibang tao Yung kasayahan dun May kita mga dalaw. Kasi sa Caloocan, hindi nabutan ka nun
Caloocan Jail, dance group. Meron dyan eh. Grupo-grupo meron din. Di ba may uniform kayo dito sa loob yung kulay orange? Um, Di ba hanggang ngayon ganun pa rin? Ganun pa rin siya. Ano Iba, mangyayari kapag hindi kayo nagsuot ng ganun? Kaya- May batas ba na hindi pwedeng magsuot ng hindi ganun? hindi, yun naman. Laging may paalala naman kasi mga kulturero dyan. Kaya, bawal lumabas ng hindi naka-orange. Siyempre, tulad nga sinabi ko sa'yo, basta may pera ka, at magubad ka, pwede ka lumabas. Kaya, Kahit ano. oo. So, Kaya nga, lang yun. kung anong babawal, basta meron ka, pwede sa'yo. Nasusulan naman kasi lahat yan eh. Kaya, pwede kang di magdawit ng orange. Diba? Marami kang makikita rin eh. Kaya how about dun sa mga sakit-sakit dun sa loob ng ano? Meron bang mga kumakalat na sakit sa loob ng kulungan? Ay, wala naman. Kasi, wala. Kaya, skin disease or any Masakit na dun sa pagtatae. pagtatay. Ayan. Oo. Dahil sa pagkain. Tubig, ganyan. Mm-mm. Kasi pang tubig minsan dun eh. Mm-mm. Pagkain pa. Mm. Nareklamo na nga rin sa kitchen eh. Kasi, di ba sa pagkaluto, pagkain talaga kasi sa dami ng preso. Ang mga nagluluto ba dito, mga preso rin? Preso rin. Preso rin, wala namang anong... Paano yun? Mag-a-apply ka sa kanila as cook o ikaw mismo yung kukunin nila na para magluto sa ano? Pagka, alam ko dyan, mga kinukuha mga tigaluto, yung mga tawid dagat eh. Mga, di ko may na salita eh, hindi naman mga Tagalog eh. Hindi naman nilaboy eh. Yun ang karamihan na ano ron eh. Mga tawid dagat. Bakit ganun? Kasi yung mga nilaboy, makukulit eh. Hindi ka to yung mga tawid dagat. Talagang trabaho alam. Matino. Oo, matino. Pira lang mga loko-loko. Saka maayos. Kung sinabi trabaho lang. Paano yun? Para may extra income sila. Oo, yun. Meron. May budget naman rin sila ron. Meron talaga. Saka doon pag lumaya ka, meron ka rin allowance. Talaga. O bibigyan ako ng pamasahe eh. 500 eh. Mas malaki pag probinsya ka, uwi ka na Cebu, kaya Dumaguete, patataas yan. Kasi nakikita mo dyan sa karpeta mo eh. Bago ka mapunta ron, ililista mo lahat yun eh. Sasabihin sa'yo kulturero eh. Sino dalaw mo? Sino asawa mo? O sino mga anak mo? Kung sino nakasulat doon, yun ang pwede dumalaw sa'yo. Di ba? Yun ang sabi. Ngayon, kung meron kang kuyari, may kabit ka sa labas. Kung may pera ka, mapapasok mo yun. Kasi magagamit mo pera mo eh. So, ibig sabihin kapag hindi ka nakalista doon, hindi ka pwede. Hindi ka pwede pasok sir. Kasi yun lang nasa karpeta mo eh. Kaya nga ro, pag napunta ka ro, patay na, isulat mo na rin. Di ba? Para magamit mo yun. O, ito yun. Ha? Papagawa lang ng ID. Yun lang. Palta mong picture, ID lang. Palit Walang limit kung ilan pwedeng mong Hindi, basta kung ano lang nalagay doon. Kasi magkawin kayo kapatid, lagay mo na ron. Hindi ka matitiis niyan eh. Yeah. Kasi walang tagal eh, tatagal ka ron eh. Sinulat ko lahat ng mga ano. Kat di chewing ko, kat nandun pa, sinulat ko na rin. Umabot ba sa punto na wala kang dalaw? O laging meron Ay. kang dalaw? Inano kasi na ang chewing ko yun eh. Pero sabihan din eh, na huwag ako masyadong dalawin kada buwan kasi sobrang layo eh. Alabang tapos Caloocan. So, pagdalawa ko rin, Pasko na lang, Pasko birthday ko na lang. So, once a year ka nagkakaroon ng dalaw? Yun lang. Kasi sa kilos pa yung chewing ko eh. Huwag ka padalaw, hirap ng buhay. Ang layo rito. Pamasahe lang eh. Dadalhin pa sa'yo. Diba? Saka huwag kayong hinahingi pera. In-adjust niya ako. Ganito gawin mo, mag-ano-ano ka dyan. Oh. Bakit daw hindi pwede magpadala ng pera? Pwede naman din, sir. Pwede naman. Kasi, kung inaano niya sa'yo, huwag akong mangingi kasi ang hirap mo ng buhay sa laya. Hindi mo alam sa kinukuha mong bibigay sa'yo. Di ba? Ang hirap eh. Kasi gumawa pa ang marami mo. Sa iwasan magbisyo. Kasi wala ka naman pera eh. Yeah, tama naman din. Sa loob ba, nasubukan mong tumikim pa rin ang bisyo? Ay, tikman ko yan. Tatikman ko naman talaga yan. Kaya nagalit sa akin yun eh. Papadala ka, tapos bibisyo mo lang. Hindi mo alam saan galing ang pera. Yeah. Tama naman din. Yeah. Bibili mo ng pagkain yan, hindi ka nagugutom. Yeah. Tapos, bigyan nga pera, papadala ka, bibisyo ko lang.
sugal ka. Yeah. So punta tayo dun sa ano kuya, sa araw na lalaya ka na. Ano yung mga naiisip mo noon, na-excite ka ba? Natakot ka ba? Ano yung pakiramdam mo noon? Doon ko paniwala yun eh. Doon ko paniwala eh, palaya ako. Kasi nakasampu pa lang ako eh. Pagka alam ko, tinta ko dyan mga 15, sabi ko 15, 20, 18, lalaya na ako ito. Hala ko, bibiro lang ako, pero sarap pala lumaya, sarap. Makikita mo mapa ng Muntinlupa. May mapa sila ron eh. Malaking gate doon ka lalabas mismo talaga. Doon. Binubuksan. Oo, binubuksan nila. Doon lang. Sabay-sabay ba kayo lumalabas o pa isa-isa lang? Tatawagin pangalan mo. Kasi marami siyang gate eh, yung harapan. Malaki. Maganda siya tingnan. Ganda. 4 na gate yan. Puro may gwardiya yun. Pero mo. Tawagin ka na isa. Lalakad ka doon, mag-isa ka. Oo, isa. Tawagin ka. Kasi may gwardiya na, yung unang papasok eh. Sa loob ko eh. Bubuksan ang gate. May gate pa yun. May ali pa sila ID. Para magbukas ng gwardiya. Pag wala kayo, hindi mabubuksan yun eh. Tuwa ako para ako sa ibang bansa. Gulat nila ako sa kulungan yung ganda. Pero mo yun, ilang gate na, pero ang daming nakapasok na. Sila papalusit yun. Kasi daalan namin doon, dinala namin sa likod eh. May daalan doon eh. Ano naman meron sa likod? Sa gilid ng daalan doon, yung mga bago, arrival. Tawag doon arrival pag bago ka. Doon dumadala mga arrival, mga bago. Tawid dagat. Kasi pag dinala mga tawid dagat, 2 bus. 2 bus. Pag mga tawid dagat, mga BM. Basta galing tawid dagat, marami yun. 2 bus yun. Yun marami ron, mga tawid dagat. So nung nakalabas ka na ng kulungan, Talagang, saan ka dumiretso nun? sa tindahan, Yossi. Mamalo sa sa loob eh. So parang iba na yung pakiramdam mo nun. Inom mo talaga ang buko agad eh. Talong-talong, gano'n sa Kayan, Alabang. Sa Star Mall, nakita ko na MCU, sa amin na to. Sa ilang bus, lamig. Ang sarap pakiramdam ko. Parang first time mo lang ulit makasakay sa gano'n na. Nako, sobrang tuwa ako. Hindi ako paniwala. Sinasampal ko nga sarili ko eh. Siyempre, hindi ko alam, totoo to, panaginip lang, ha? Pumasok ba sa isip mo, Kuya Michael, na hindi ko na ulitin yung ginawa ko noon para makulong ako? O sabihin mo, ay sarap ulit sa labas, gagawa na ulit ako ng kalokohan. Ganun. Ano naisip mo? Sa isip mo gano'n, may isip mo yun eh. Ayoko lang. Isip mo lang yun eh. Yung totoo talaga, nasa iyo talaga eh. Wala naman sa isip yun. Ikaw lang mismo gagawa eh. Di ba? Lumayan ako. Bago na ako nito. Salamat Diyos. Ganun. Mga ilang ano na, ilan naman. Di ba? Pasaway ka na. Talaga nasa iyo na talaga. Kung ayaw mo, tama na. Di ba? Gusto mo pa, bala ka. Ikaw naman dadalhin. Hindi naman sila eh. Di ba? So nung nakita mo yung pamilya mo nung... Ito yung mga kapatid ko. Tumawag agad yung chewing ko ron eh. Tinawagan sila eh. Na pinapabangan ako eh. Gilabi nga ako ron. Gilabi ako. Nagluto sila ron. Bumili sila luto. Natuwa rin ako. So nakita mo yung mga anak mo? Mama ko lalo. Iyak talaga. Tuwa sila. Mama ko. Ano sabi nila sa'yo? Hindi naging emotional kayo? Bago na rin ako. Niyak ako sa mama ko. Siyempre matanda na, di ba? Tapos bibigay pa sa ulo, pasaway. Kaya mahal ko yung mama ko. Mayroon na ano. May mapapulot ka ng aral na maganda. May makuha rin maganda ron sa mga kulungan. So ano yung mga pinakamalaking aral na natutunan mo nung panahon na nakakulong ka? Sa mga kulungan, iba-iba kasi batas dyan eh. Hindi kasi pare-parehas eh. Hindi katulad ng maximum eh. Kung anong batas na maganda, yun lang talaga eh. Kung magtuturo na sa'yo mali yun, mga demonyo eh. Batas talaga ng maximum, nakasulat yan, magaganda nakasulat yan. Mga demonyo, mga taong bubulong sa'yo dyan. Yun yung mga demonyo dyan. Yeah. Kaya ikaw naman din, susulit ka naman din. Yeah. Kaya siyempre, wala ka namang libangan doon, wala ka namang tropa. Sila kayo lang di mo kasama. Hindi ka naman pwede sumama sa iglesia, hindi ka naman iglesia.
Yeah. Di ka tulad sa iglesia, may samahan sila. May pagkaisa talaga ang iglesia eh. Di ba? Kung ano talaga sinabi ng depende yan. Sa iglesia, Bilbao, may pagkakaisa. Di ka tulad ng mga Katoliko. Mas lamang pa ang bundol kaysa sa kabaitan eh. Di ba? Kung iwasan mo yan, huwag mo gawin yan. Alam mo, papahama ka dyan. Madadamay ka dyan. Madadamay ka na lang, papahama ka pa. Grabe niya, Nung panahon na nakalaya ka na, kuya, ano yung ginagawa mo na pagkatapos? Taong 2018, tama ba? 2018. Anong ginagawa mo na nung nakalabas ka? Ay, lumabas. Ano ako yun? 2 linggo yata ako sa bahay lang muna. Kaya mag-apply naman lang din ako. Kasi kumuha pa ako ng NBI eh. Pasama ako sa kumpare ko eh. May kakilala siya ron. Nagtatrabaho sa NBI. Di ako makakuha eh. Inold pa nga ako ron eh. Kasi may record ako eh. Idala ko naman din yung release ko. Papel ko. Kalating araw ako ron. Inold ako sa opisina. Pilax mo nung pinaka-record ko sa maximum. Inintayin nila. Kasi wait lang kasi hintayin natin yung fax lang. Tagal mo mali. Kalating araw ako ron. Bago ako mabigyan ng NBI. Nakakuha naman din ako. Nakakaranas ka ba kuya ng discrimination dahil nung pag nalalaman na galing ka sa kulungan? Mga kaibigan mo, kakilala mo? Ay, hindi. Ako, kahit malaman nila, wala. Basta ako, acquitted ako eh. Napatuloy ako, mayroon akong papel eh. Kahit mag-apply ako, wala naman akong problema dyan eh. May papel ako eh. Pag sabi ko lang mga kaibigan ko, may mobile oh, lumayo ko. Ba't lalayo ka, kasalanan ko ba? Di ba? Tama naman din ako eh. May ginagawa ba ako? Alam mo, galing ko kulungan, sabi sa akin. Eh, ano naman? Acquitted naman ako, sabi ko may papel ako. Huwag nga kayo ganyan. Sabihan sila. Kaya kayo pinag-aanan eh. Pag-iisipan kayo ganyan. May mobile lang, alis ka. May nagtanong na polis, lalayo ka. Ba't lalayo? Nagtatanong yan. Di ba? Bakit naman din talaga? Pag-iisipan ka ng polis. Ba't lumalayo ka? Di ba? Nandiyan si Kagawad, nandiyan si Kap, nandiyan. Magaling tao ka, port galing kulungan, no? Port galing kulungan. O, nandiyan si Kagawad. Bakit dyan pa yung maganuan? Maganuan. Parang mga baliw mga tao ngayon. So, pag galing ka ng kulungan, iba na isip sa'yo ng tao. Ako, talagang harap ako yun. Wala naman ako ginagawa eh. Diba? Wala naman ako kaso ko. Basta wala kang ginagawa. Pag ginagawa ko, parang mga tagal tao. O, dadya si Kagawad ha. Balas mo na kayo dyan. Gumagano. Ba't naalis? Mananaksak ba yun? Parang pag galing ka na sa kulungan, parang ayaw nila makita ka na dyan ka. Ayaw nila makita na nakatambay ka dyan. Ayaw nila makita na nagiinuman kayo dyan. Kung kwentuhan lang nga eh. Di ba? Kwentuhan. Ang lalakas naman ng tama nyo. No? So, kuya. Pero buhay nila, pansinin mo. Tingnan mo. Ganda. Hindi naman pinapansin mo buhay nila. Hindi nila pinagkukwentuhan, no? Masama pa yung ugali mo. Tao ron. Pasap talaga sa kulungan lang kaysa sa laya eh. Diba? Dahil sa judgment. Oo, di ba? Parang hinuhusgahan Oo, ka diba? dahil porket galing ka sa kulungan. Iba talaga, bagay, iba-iba isip ng tao yung mag-adjust ka sa sarili mo. Ba't papasinin mo yun? Wala kang pakialam dyan. Minsan ba naiisip mo, mas maganda pang, mas mababait pa yung mga tao sa kulungan kaysa dito Oo, sa sir, totoo yun. Mas masarap pa sa kulungan. Kasi di sa laya, isipin mo pang kakainin mo eh. Sa kulungan may pagkain eh. Kaya may higaan ka lang, may bantay ka pa. Huwag ka lang tanga-tanga. Yeah. Dito sa laya, tatrabaho ka pa. Hindi ka makakain pag wala kang trabaho rito eh. Wala nang jumper. Dati uso pa jumper eh. wala. Ngayon wala na eh. Misahe ko na sa mga taong mga dinanas kong kalokohan doon. Huwag kayo magbisyo. Isipin yung sarili nyo. Huwag kayo hingi ng pera sa magulang nyo. Hindi nyo kasi alam mo saan galing yan. Mahirap. Kumuha kang pamamaraan. May diskarte naman doon. Maghilot-hilot ka, maglaba-laba ka. Yung mga diskarte ron. Huwag kang diskarte tungkol sa droga, sa alak, sigarilyo. Bababartolina ka dyan, papayarapan ka dyan, kawawa ka lang. Maraming pamamaraan. Maglinis-linis ka sa mga bossing. Pasay-masay, ganyan. Kapera ron. Makapagtawid gutom ka rin. Huwag kang asa sa dalaw. At lagi na kayong magdasal sa Panginoon.